Kanina, di ngayon, ito nga pala yung araw na iniwan namin si Jace kila ate ko. Papansin nyo na pinapayak ng ate ko si Jace pero wala tayong magagawa. Buti na lang, nagising na yung favorite ate ni Jace na si Ate Jessie. Na di na yata ate, parang nanay na nga niya. Gustong gusto kasi ni Ate Jessie na nag-aalaga ng bata. Madaling araw nga nung umalis kami sa bahay mga Marikoy para nga pumunta kila ate ko tihatid si Jace. Nabanggit ko na nga sa inyo na Darang Nene is no longer working with us. Olo, John, bisa ako magdrama English siya ito. Wala nga magbabantay kay Jace at kailangan namin kumuha ng stocks. Buti na lang, nag-offer yung ate ko na iwan nga namin si Jace sa kanila. May nadaanan nga pala kami nagtitinda ng taho kaya nagpabili na ako kay Daddy Tano. At sa pagbabiyahe nga namin mga Marikoy, nagulat kami sa laman ng RFID namin. May pagkakamali kasi ako nagawa dahil niloload ko ng 3,000, 4 times ko na send at ayan, pumasok lahat. Diyos ko, kahit hanggang next year yata magbabiyahe kami, di namin mauubos to. Ayan na nga pala si Daddy Tano, kinakarga na nga yung mga stocks na kinuha namin. Hanggang ngayon nga mga Marikoy, si Daisy pa rin yung ginagamit namin. Dahil nga, di pa pwedeng ibiyahe yung van namin. Pagdating nga namin sa store, ang daming namimili dahil kahapon, di ngayon ay Sabado. Kaka-payday nga ng mga tao, kaya yan mga Marikoy, bago sila bumili ng ulam, bumili na muna sila ng damit. Umuwi nga pala si Daddy Tano para makatulog siya. At pagsapit nga ng gabi, natid ng ate ko si Jace. At pinuntahan nga ako nila Daddy Tano dahil nga makikipag-birthday kami sa kaibigan ko. Wala na nga ako maisip na ireregalo sa kanya, kaya nagpagawa na lang ako dito sa SNS. Pagawa nga ako ng isang bouquet ng dried flowers. Nakakatuwa nga kasi kahit gabi na ay nakabukas pa rin sila. At dahil mabilisan lang tong order pero napakabilis din nilang ginawa. Sa sobrang ganda nga akala ng kaibigan ko ay pre-love ito. Na binigay sa akin at binigay ko sa kanya. O, ayan po yung katunayan ko na pinagawa ko talaga yan. Syempre, charot lang yun. Sobrang na-appreciate niya yung binigay ko sa kanya. Nagising ko nga kaninang umaga, wala na si Daddy Tano dahil nga magjo-duty siya sa store. 9:30 AM na nga ng umaga, mga Marikoy, pero masarap pa rin yung tulog ni Jace. Usually talaga, nagigising siya 10 AM, 10:30, minsan 11 AM na. Kaya sa umaga nga, magagawa ko yung mga kailangan kong gawin dahil nga masarap pa yung tulog ni Jace. Kagising ko nga, sobrang sumakit na yung ulo ko dahil nga sa sobrang daming kalat. Ilang dekada na nga din yung basura dito sa bahay namin, di na natatapos. Pati nga itong si Daddy Tano, mga Marikoy, ay nakakalbo na dahil daw sa sobrang kalat na i-stress siya. Kung nandito pa nga si Darang Nene, mga Marikoy, dito nga siya natutulog sa kwarto ni Jace. O, tigilan natin yung drama. Move on na nga kami sa pag-alis ni Darang Nene. At sa pag-move on na yon ay sisimulan ko sa paglilinis ng bahay namin. Masipag naman itong si Darang Nene pero ewan ko ba nga lately anong nangyari sa kanya. Amidado naman si Darang Nene na marunong siya maglinis pero di siya marunong mag-organize. At lately siguro kaya di siya nakakapaglinis kasi madalas ngang iniiwan namin si Jace sa kanya. At ako din yung nagsasabi sa kanya na kapag kasama niya si Jace, okay lang kahit di siya maglinis basta di niya pinapabayaan si Jace. Sa sobrang dami nga ng kailangan kong gawin, di ko alam kung paano ako magsisimula. Gusto ko na lang talagang matulog ulit. Ang sabi ko kay Daddy Tano, ngayong araw na to ay magde-day off ako. Diyos ko, sa sobrang daming kalat dito sa bahay namin, parang walang day off na mangyayari. Alam ko, sobrang miss nyo na din yung mga vlogs ko na nagliligpit at naglilinis ako ng bahay namin. Kaya ngayon, mga Marikoy, ay back to normal tayo. Alam ko, kayang-kaya naman namin ni Daddy Tano kahit wala kaming kasama. Sa ganitong sitwasyon talaga, kailangan lang ay time management. Naisip ko din, dati nga baby pa si Jace, kami lang dalawa pero nakaya namin. Tapos ngayon nga ay kasama pa namin si Daddy Tano kaya alam kong mas kaya namin. At alam ko talagang kayang-kaya namin dahil nandyan yung pamilya namin. Lalo na yung ate ko at si Apon Joy na anytime pwedeng-pwede naming iwan si Jay sa kanila. Alam ko madaming adjustment ang mangyayari ulit. Lalong-lalo na nga kay Jace. Pero okay na okay din yon para matuto siyang mag-adjust. Sa mga nagtatanong nga pala kung kumusta si Jace, okay na okay naman po siya dahil mas sanay at mas gusto niya ako. Dahil kahit nung nandito si Darang Nene, ako naman yung gumagawa sa mga gawain na para kay Jace. Tulad ng pagligo, pagpapakain sa kanya at paghatid sa therapy. Kapag iniwan namin si Jace kay Darang Nene, madalas nasa kwarto lang silang dalawa. At ginawa ngang kalaro ni Jace si Darang Nene. So paano nga ba kami nakarating sa point na di na nagtatrabaho si Darang Nene sa amin? Di po nag-resign si Darang Nene, pinastop po namin siya. Dahil yung gusto niya ay di namin gusto. At yung kaya niya ay di namin kaya.
siya. At sa pagkakatanda namin kami yung boss, hindi siya, charot lang. Sa loob nga ng 2 buwan mga Marikoy, si Darang Nene yung nasusunod sa day off niya. Madalas nagugulat kami na may dala siyang bag tapos sasabihin niya nga na uuwi siya. Kailangan niya daw umuwi dahil kailangan siya sa bahay nila. Minsan naman magde-day off siya tapos kinabukasan di siya papasok or late siyang papasok. At itong week nga na to mga Marikoy, nag-day off siya. At pagkatapos nga ng day off niya, sobrang late siyang pumasok. At doon na nga kami nag-usap ni Darang Nene, di niya daw talaga kaya yung stay in. Wala namang problema sa amin kahit twice a week pa siyang umuwi. Kaso nga lang, madalas ay walang paalam, bigla-bigla na lang. Siguro naiiya or nahihirapang magpaalam sa akin si Darang Nene kaya ginagawa niya, di na lang siya nagpapaalam. Or madalas nga yung mismong araw na yun doon niya sinasabi sa akin. Ayaw nga umalis sa amin ni Darang Nene at ayaw din namin siyang tanggalin. Kaso naaalala ko na kami pala yung boss. Alam ko mahirap or wala na kaming mahahanap na tulad ni Darang Nene na sobrang mapagkakatiwalaan. At sobrang tiyaga niya nga din. Pero siya na nga din yung nagsabi na sobrang namimiss na daw siya ng mga apo niya. Sabi ko sa kanya kung di niya na kaya yung gusto namin, okay lang naman kahit mag-stop na siya mag-work sa amin. Aminado naman ako na may kirot, pero ganun talaga yung buhay. Siguro kaya nahihirapan pumasok si Darang Nene sa amin dahil siguro ay mas kailangan siya ng pamilya niya. Wala namang masama doon dahil dapat talaga iuna ang pamilya sa lahat ng bagay. 8,500 nga po pala yung sahod ni Darang Nene sa isang buwan. Iba pa nga yung binibigay namin sa kanya kapag kasama siya sa mga vlogs na madalas 500 to 1,000 yung nabibigay ko sa kanya kapag kasali siya sa mga vlogs ko. Mahalay natin, baka gusto na lang din maging vloggerist ni Darang Nene. O siya, gising na nga pala yung alaga ko. Yun lang.